Atensyon mga Filipino senior citizens, NCSC muling pinaliwanag ang kanilang mandato at kung ano-anong benepisyo ang makukuha sa kanila. Narito panoorin natin ang kanilang paliwanag sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dakos sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Ang NCSC or National Commission of Senior Citizens ay muling nagpaliwanag kung ano ang kanilang mandato at ano-ano mga benepisyong makukuha dito ng mga lolo at lola, lalo pa ngayon, 2025. Mamaya-maya atin yung panonoorin, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na pindutin ang notification bell para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So heto na ha mga Filipino senior citizens, kakapasok lang, bagong panayam, ang NCSC po ay nagpaliwanag sa kanilang mandato. Muli pong pinaliwanag nila kung ano ang mga benepisyo na nasa ilalim ng pamamahala nito, lalo pa ngayon, taon 2025. Narito, panoorin natin si Dr. Mary Jean Loreche, ang NCSC OIC Chairman. Kaya manood at pakinggan at intindihin mga senior citizen. Kasama po natin ngayon via Zoom si Dr. Mary Jean Loreche, FPSP Officer in Charge and Commission Member ng NCSC. Magandang hapon po, Dr. Mary Jean. Magandang hapon po sa inyo, Amber at saka Jenny. Yes, naririnig ba ako? Hapon po. Yes, ayan, loud and clear. Nice to meet you po. Bilang isang ahensya po na humahaligi sa kapakanan ng mga senior citizens, isa po sa mga initiative ng NCSC ay yung mga iba't ibang programa po ng mga ginagawa ninyo na tulad ng Community Care Center, no? SC3C po ba ang tawag doon? Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po yung SC3C at paano po ito nagsimula? Bago yan na Amber, gusto ko kayong pasalamatan sa pagkakataon na ito na kami ay maanyayahan sa inyong programa. Una po, gusto ko ring sabayan yung inyong paanyaya ng merienda. Masarap siguro at mainit-init ngayon ang halo-halo, di ba? Oo, diba? Siyempre, sugar overload yun para sa ating mga nakakatanda. So, ang tinatawag nating Senior Citizens Community Care Center or SC3C, ito yung napag-isipan natin sa ating komisyon. Paano ba natin ibababa yung ating mga programa sa mga nakakatanda? At alam naman natin na tatlo lang naman yung pinakamahalagang problema na kinakaharap nila. Una ay ang kalusugan. So number one talaga yan na kanilang iniisip. Pangalawa yung security. As a matter of fact, Amber and Jen, meron tayong 2 kaso last week no, na nabalita, violence against older persons. So we want our elderly to be secure. Pangatlo ay yung kanilang tinatawag na livelihood opportunities. Kaya nga gusto natin kasama sila. Sabi nga ng Pangulo natin, ang mga nakakatanda dapat kasama pa rin for nation building. Of course, of course. Napaka po niyan, no? Ito talaga ang pinag-uusapan natin ng mga problema ng mga senior citizens, no? Ano naman po yung mga ginagawa ng NCSC para matugunan naman po itong mga kinakaharap na problema po ng ating mga senior citizens? Sa kalaman ng ating tagapagsubaybay sa inyong programa, Amber and Jen, ang National Commission of Senior Citizens, nung ito ay ginawang isang batas noon, kinreate by a law sometime in 2019, 11350, creating NCSC. Dalawa ang mandato niya. Una, policy making. Ibig sabihin, sisilitin, titingnan, i-review ang ating mga batas kung meron ba para sa nakakatanda. At tayo nagagalak, meron naman. Subalit, kailangang i-improve natin yung iba nito kasi it has to catch up with the changing times. Pangalawa ay implementation of programs. At heto nga, sabi ko, ang concept na ginagawa natin ng Community Care Center kung saan nakabahay yung lahat ng mga programa ng komisyon mula wellness, papunta sa ating tinatawag na livelihood opportunities, papunta yun sa sinasabi nating age-friendly citizen communities, no? As a roadmap of the World Health Organization. Kung titingnan natin, kailangan natin isang lugar. At
ito ang tinatawag nating one-stop shop o kaya convenience store-like approach. At merong batas kasi na tinatawag nating Senior Citizen Centers Act 7876. So ito namang batas na ito, hindi very clear kung ano talaga ang nilalaman dapat ng sentro. At sabi nga, para sa nakakatanda. So doon natin ipapasok lahat ng programa para sa kanila. In short, you want to know about mental well-being. You want to know and be interested sa sinasabi nating dementia care. Gusto nating malaman nutrition and lifestyle. Gusto natin yung ating tinatawag na social prescribing. Alam mo ba, Amber, na isa sa pinaka-common na dahilan kung bakit nagkakasakit ang matanda o kaya naman kung may sakit siya ay nagiging malala. No? Depression, isolation, loneliness is a factor. So, meron tayong tinatawag social prescribing kung saan sila ay pwedeng magtipon-tipon. Napaka-importante nga niyan kasi yung social support din talaga. No? Kaya yung mga... kahit kausap man lang, araw-araw. Diba? Kasi tayo bilang mga working class, syempre, busy tayo sa trabaho, diba? So, naiiwan lang sa bahay ang mga kasamahan natin na may edad na. So, uwi lang tayo sa bahay. Syempre, kung kailan lang tayo makauwi, doon lang din natin sila makakausap. Pero sa kabuuan ng araw, kung hindi sila makakahanap ng kausap, mag-isa lang din sila, diba? Kaya maganda na may ganitong centers kung saan nakakabuo sila ng community at nakakilala ng iba pa mga senior sa kanilang lugar. Diba? Tsaka mga zumba-zumba, diba? Napaka-importante. Parang kilala ko nga masipag mag-zumba sa may Marikina. Oo, dahil yung mga yung mga senior citizens na exercise na, nagkakaroon pa ng ng socialization opportunities, no? Nakakatuwa naman. Miss Jen? Yes po, Ma'am Mary Jane, alam niyo po, meron din sa ating magtatanong ngayong hapon tungkol sa mga benepisyo ng ating mga elderlies. Kaya pakinggan po natin ang ating katanungan. Dahil po sa Centenarians Act, makakatanggap ng 100,000 ang mga seniors na umabot ng 100 years old. Ano naman po ang incentives na matatanggap ng mga seniors na hindi pa aabot sa 100 years old? Napaka-importante ng tanong niyan kasi ang laking tulong nung cash incentive para sa mga elderlies natin Syempre, I think parang in-expand na rin yan, Doc? Yes, that's correct. Meron tayong tinatawag kasi na programa ng gobyerno na naging batas, at ito ay nalagdaan ng Pangulo last year, nitong March 17, 2024. At ito nga, pinalawak at pinalawig yung ating tinatawag na Centenarian Cash Gift. Ang sa Centenarian kasi dati, pag umabot ikong 100 years old, tatanggap ikaw ng 100,000 pesos. Sa bagong batas, in the expanded Centenarian, dito sa ating 11382, nakasaad, pag ikaw ay dumating sa edad na 80, 85, 90, 95, 80, 85, 90 at saka 95, ikaw po ay tatanggap ng 10,000. Subalit ito ay nakalaan at nakasaad March 17, 2024 onwards. So, malaking tulong ikaw ay nag-80, 85, 90 at 95 bago naging batas ito ng March 17, 2024, hindi ikaw pwede at hindi ikaw qualified. Pero may dalawa na namang bagay dapat natin ding maintindihan. Una, dahil ang pondo na ibinigay ng Department of Budget and Management sa atin sa NCSC simula January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. Ibig sabihin, nag-milestone age ikaw sa panahon na itong taon na ito, tatanggap na po kayo. Pero yung ating mga pumasok ng 80, 85, 90 at 95 ng March 17, 2024 hanggang December 31, 2024, waitlisted po muna tayo. Konting pasensya lang kasi ito ay hinihingian pa natin ng budget sa Department of Budget and Management. Yun naman pala. Hindi naman pala totally waitlisted. At least, ang maigi nito, kahit hindi ka pa 100, meron ka ng financial support na makukuha. Napakalaking, enjoy na nila. Napakalaking tulong ito pambili ng gamot, yung pangaraw
pang-araw-araw nila. Diba? Napaka, kumbaga, sa ibang tao, maaaring maliit lang yung 10,000, pero sa ating mga senior citizens, na malaki na rin tulong yun. So, ayan po, no, yung pong napakinggan at napanood ang OIC Chairman ng NCSC na si Dr. Mary Jean Loreche. Muli po niyang pinaliwanag at muli niya pong pinaalam sa publiko, lalong-lalo pa sa ating mga senior citizens, ang mandato ng NCSC sa pagpapatupad ng lahat ng benepisyo, programa at ayuda, no, para sa ating mga senior citizen. And of course, ang ongoing benefits, no, itong mga cash gift na pinapatupad ngayon sa ilalim ng NCSC, no, since nag-start po siya noong January 1, 2025. Ito po yung Expanded Centenarian Act na 10,000 pesos cash benefit, and para ito sa mga 80, 85, 90 at 95 years old, and para po sa Centenarian Act of 2016 na para po sa mga 100 years old pataas, meron pong 100,000 pesos. So, paalala lang po ito, reminder lang po ito na sinagawa po ng NCSC para sa mga hindi pa po nakakaalam. And of course po, no, para paigtingin din po ang kampanya, no, dito sa pagpapa-launch o pagpapatupad, pagsisimula dito sa mga cash gift na meron ngayon ang NCSC para sa mga lola at lola. Kaya naman, mga senior citizens, ano po yung komento? Ano yung reaksyon sa pahayag ng OIC Chairman ng NCSC na si Dr. Mary Jean Loreche? I-komento nyo na sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto mong i-miyembro, pwede po. I-click nyo po ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay din po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timbawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.